Hello mga ka-Dears in Canada, so welcome back nga ulit dito sa ating channel. Bali Tuesday na ng hapon dito sa amin sa Calgary, Alberta. 6:45 to be exact, mag-aalas 7 na ng gabi. Pero tignan nyo naman, tirik pa yung araw. Actually masakit sa balat yan kapag tumamasan nyo. Ayun nga, halos kararating-rating lang namin ni Macy's at dito kami muna dumiretso habang nakabukas yung or binuksan namin yung mga bintana sa loob para pumasok or mag-cool down yung init sa loob kasi sobrang maalinsangan ngayon araw na to. Yun nga, sobrang alinsangan ngayon mga guys, 32 degrees. Kaya ito, hindi muna tayo nagsuot ng sombrero or nag-cap. Actually okay lang kasi sanay naman ako na ganito yung buhok natin. Sa Middle East pa lang nung mga panahon na dumating tayo doon, 2007, siguro mga after, wala pa yatang kalahating taon nung nagpa-semi ako ng gupit, semi-kalbo. Kasi nga, nung dumating ako doon, hindi ako, or naliligo ako diretso yung tubig sa shower. Doon kapag ka-summer, sobrang init ng tubig. Kaya nagkabalakubak tayo, binabalakubak. Kaya ang ginawa ko, semi-kalbo hanggang sa gano'n na lang, nasanay kasi nga, gawa nga ng tubig, hindi mo siya mapaligo ng umaga. Ang ginagawa namin, sumasalok pa o nagsasalok kami ng timba sa gabi, pinalalamig namin yung overnight hanggang sa para may paligo kami kinaumagahan kasi yung tubig talaga doon pagka summer or normal na buwan, pwede kang magkape sa init, ganun. So ayun, tama na muna ang kwento mga guys. Bisitahin natin tong ating mga tanim habang nagpapalamig tayo. Yan nga yung raspberry ni Mrs. Nung isang araw may na-harvest na ako isang piraso. Tinikman lang natin kung ano yung lasa niya. Mukhang okay naman mga guys, hindi naman siya mapakla. Ngayon nakakatuwa kasi papahinog na halos yung karamihan sa kanila. Tapos ganun din dito. Kaya lang itong blueberry, wala. Green pa talaga, matatagalan pa siguro to bago mahinog. Pero dito ako natutuwa sa ating cherry tomato. Ayan, halos sa araw-araw may nakukuha kami dyan. Kahapon, hindi pa ganyan green pa ngayon. Dahil siguro sa init na araw kaya madali siyang mahinog. Actually malaking bagay yung may ganyan ka sa garden ba, guys, kahit summer, may kilay panahon. Malaking bagay na meron ka namumungang kamatis. Medyo may kahamalan din kasing kamatis dito. Kaya ayun, malaking tulong. Kahit pa dalawa-dalawa, pa isa-isa, pwede na rin panggisa yan. At ito nga yung pinagtampuhan ng tadhana mga guys. Yung isang kamatis na mumulaklak, sooner or later yan, bubunga na. Sana bago matapos yung summer, umabot yung bunga niya. So ayun nga mga guys, ganito kami ni Mrs. kapag galing namin sa trabaho. Kadalasan dito kami dumidiretso sa likod sa garden namin. At yun nga, tinitignan namin yung mga halaman, binibisita, dinidiligan. Kasi nakakatanggal ng pagod kapag tinitignan mo na halos lumalaki sila, tapos napapakinabangan mo. Ganun talaga siguro kapag ikaw o tayo lumaki sa paghahalaman or mahilig sa halaman. Especially si Mrs. laging bukid, may baysiya, ako Bulacan. Parang lumaki ko na natutong magtanim-tanim, kaya malaking bagay yung meron tayong maliit na lupa o garden dito sa likod. Yun nga, kasi kahit paano nalilibang tayo pagka ganitong summer. And for today's vlog mga guys, isasagutin ko yung mga random questions na pinadala or nabasa ko dun sa ating messenger, dun sa aming Facebook account ni Mrs. yung Dears in Canada. Insert natin dito para ayun mga guys, paki-follow na rin yung aming Facebook account. Actually hindi kami naging active recently dyan kasi nga si Mrs. nasa last 2 months na ng kanyang pag-aaral at dito na lang ako nag-focus muna sa YouTube. Siguro sooner or pagka-graduate niya, magiging active din kami sa aming Facebook. So ayun nga, bago ang lahat mga guys, gusto ko muna uli magpasalamat sa ating mga subscribers, followers sa Facebook. Maraming salamat sa pagsuporta nyo dito sa aming channel. At ayun nga, sa mga napadaan at bago pa lang dito sa aming channel, wag naman po sana natin kalimutan mag-subscribe at paki-like and share na rin tong ating video. Syempre yung notification bell paki-pindot na rin para kapag may mga ganito tayong mga
videos or upload videos ay ma-notify kayo ni YouTube. At syempre dun sa mga silent viewers na rin, maraming salamat sa inyong suporta. At ayun nga, to be continued mga guys. Ayun nga, sasagutin ko na lang yung mga random questions na nabasa ko nung isang araw dun sa aming messenger. At bali, pinilter ko na lang to, halos kasi may mga may pagkaka-similarity yung mga questions, kaya namili na lang ako nung medyo interesting at alam kong kapag i-share ko at ginawa kong content dito sa YouTube, marami na rin makaka-relate at maraming alam nyo na maraming makakuha ng idea. So ayun, umpisahan na natin mga guys. So yung number 1 nga is, actually sinulat ko na lang siya kasi ayokong i-disclose yung identity ng mga nag-send sa akin sa messenger. So ayun, so number 1, sabi dito, incoming international student po ako for September intake this year. Hindi po na-approve OWP ko. Ask ko lang sana if sapat ba yung salary ko sa kung magpa-part-time ako for personal expenses. So ayun, bali ang tanong niya is kung magpa-part-time job siya, is sasapat ba yung kikitain niya as a part-time worker dun sa kanyang mga personal expense, kasi nga hindi na-approve yung kanyang OWP. So siguro baka siya na lang yung pupunta dito. So sagot ko dyan is sasapat naman, kasi kung gagawin natin, babudgetin natin, usually nung mga panahon ko, kung $15 yung minimum namin nun, kumikita ako ng plus or minus $1,000 Canadian dollar in a month, kasi 20 hours ka lang per week multiply mo na lang yung sa 1 month, so aabot ka ng plus or minus 1,000 Canadian dollar, less na yung tax. Dito ngayon yung rent, monthly rent, yun yung mga dapat mo consider. Monthly rent siguro papatak na yan ng mga 600 to 700, tapos syempre meron kang, usually ang gastos mo lang naman dyan yung phone bills mo, which is $60, tapos meron kang pagkain, siguro kung ikaw lang naman mag-isa, $200, okay na yun. At syempre kung sa transportation naman, usually depende kasi dito sa amin sa Alberta, sa Calgary, kung nasa state ako, libre yung bus pass ko. Wala na akong iniintindi noon sa transportation, meron kaming bus pass, kaya natipid ko yon. So kung wala ka namang ibang pagkakagastosan at hindi ka naman malupo, siguro okay at kakasya na yon. Question number 2 mga guys, family of 5 po kami, approve na po ang visa namin lahat last November 2023 pa. Nagpa-deeper ako, supposedly January intake sana. Nagpalipat po ako or nagpa-deeper po ako ng September this year 2024 dahil wala po kaming mahanap na room to stay. And problema yung maiiwan sa 3 years old ko. Good decision po ba? Kami muna ni hubby at susunod na lang yung mga bata. BC po pala kami or British Columbia po pala kami. So yun nga, para sa akin, tama naman yung decision mo, miss or ma'am. Actually, kung ako rin yung nasa sitwasyon mo, baka ganun din, iwanan ko muna yung mga bata or mga kids ko dyan sa Pilipinas at kami muna ng partner ko yung mauuna dito, kasi lalo ngayon napaka-uncertain ng mga nangyayari dito sa Canada. Tapos especially pupuntahan niya pang city is British Columbia, na alam naman natin isa sa pinakamahal na city. Pinamaganda niyan is establish nyo muna yung sarili nyo doon. Kapag okay na kayo, nakapag-settle down na kayo, may maayos at maganda na kayong room na pinatunutuluyan, at ayun, may trabaho na si OWP mo at ikaw din may part-time job ka na, masasabi mong settle ka na at ready ka na para kunin yung mga bata. At the same time, meron ka na rin or nakapag-research ka na rin ng mga daycare center na pwede mong ipasok yung 3 years old mong anak. Yun yung perfect time para
siguro kunin mo na sila at makasama mo sila dito sa Canada. So yun, okay din yung nagpa-defer ka ng September. Tama lang yan para may time ka pa na timbangin ang lahat ng mga bagay, lahat ng desisyon, para pagdating mo dito hindi ka na may stress, kakaisip or kung whatsoever man. At ayun, yun lang. Tama yan ma'am, okay yung decision mo. Question number 3. May tourist visa po ako and may konting ipon dito sa Pilipinas. Ano po ba ang risk ng pag-a-apply ng work under tourist visa dyan sa Canada? And pwede po bang habang naka-tourist visa ay nag-work? My friends told me pwede daw basta cash basis. Hindi ko alam paano ko sasagutin to, ma'am, sir. Hindi ko alam kung ano yung gender mo, pero ang masasabi ko lang dito ay pwede ka naman maghanap ng work under tourist visa kasi yung rules na yon parang hanggang February pa of next year. Pwede ka maghanap ng work habang naka-tourist visa. Once na nakahanap ka, yung employer mo na yung mag-aayos ng LMIA mo. May proseso kasi doon na sinusunod. Maraming content, YouTube videos na na pwede ka mapanood about doon. Pero ang hindi ko lang masasabi na tama na gagawin mo is yung magtatrabaho ka kapag habang naka-tourist visa ka. Kasi syempre ma'am, kahit cash basis pa yan, yung legality kasi nung status mo obvious naman na kapag work visa, na visit visa ka, means tourist ka lang, walang work involved. Bear in mind lang ma'am na syempre kung dito sa Canada naghihigpit sila sa mga ganyan. Syempre pagka merong gumawa sa atin na ganyan, parang damay-damay lang. Pag masisira naman yung image ng iba natin or ng kapwa natin Pilipino na ang gusto naman talaga pumunta, gusto man na talaga nilang pumunta dito as tourist. Yun naman talaga yung purpose nila. Pero dumadating doon sa point na nare-reject yung visa nila kasi nag-iiba yung paningin ng visa officer na nagpa-process ng kanyang visa. Parang iniisip nila or gagawin mo lang doon, magtuturist ka pero magtatrabaho ka. So hanggat maaari sana ma'am, huwag kang makikinig doon sa pinapayo ng mga kaibigan mo na yun. Hindi natin alam kung makakabuti ba yun. Kaya ba nila sinabi yun, makakabuti yun para sa'yo. So isipin mo din yun ma'am na ayun, na hindi tama yung ganong gagawin mo. Welcome ka dito ma'am as tourist and then maghanap ka ng trabaho, pero doing such things na makakasama sa reputasyon mo, reputasyon ng mga kagaya natin mga Pilipino na gusto rin makapunta dito, pangit, hindi maganda. So yun lang po, yun lang masasabi ko pagdating doon sa tanong mo na yun. Question number 4, medyo mahaba lang to mga guys, pero worth it naman kasi ako man nagka-interest akong isama to dito sa topic na gusto kong i-share sa inyo. So ang tanong niya, years in Canada, bakit po yung mga parents ng immigrant dyan, pag kinuha sila ng mga anak nila na immigrants, kundi pinag-aalaga ng mga anak nila, nagtatrabaho o di kaya naman ay ospital. Kasi yung kapitbahay namin masaya at masigla nung umalis dito sa Pilipinas, nung umuwi po na expire. So ayun, na expire means mga guys is alam niya na in layman's term, may sumakamilang buhay or yun ang kinuha ni Lord. So unang-una syempre nakakalungkot din po na marinig na may nangyari to doon sa kapitbahay nyo. So marami lang ako gustong iklaro dito sa question mo ma'am. Number 1, yung pag kinukuha sila ng mga anak nila dito na immigrant, hindi naman lahat pinag-aalaga ng mga apo or kung sino man aalagaan nila. Actually syempre isipin din natin dito sa Canada, medyo matagal talaga kami makauwi ng Pilipinas. Yung iba nga dito na talaga nanganganak, kahit gusto man nilang iuwi yung mga anak nila sa Pilipinas para makilala yung lolo, lola, mga iba pang kamag-anak, syempre mahirap, hindi ganoon kadali. Kaya ang ginagawa na lang nila, syempre kung pamamasahihan mo
apat kayo dito o tatlo kayo, ilang member of the family kayo dito manggagaling sa Canada, pauwi sa Pilipinas, isipin nyo kung gaano kalaking amount yon. So ang ginagawa na lang talaga nila is kinukuha na lang yung kanilang magulang, dinadala dito. Siyempre, as magulang, nalaman mo na may apo ka na, so ang tendency naman talaga nun is kundi alagaan mo yung apo mo na matagal mo nang gustong makita. So siguro ganun yung dapat maging interpretation din sa tanong. Tapos yun nga, pangalawa, pinagtatrabaho. Pero pinagtatrabaho yung magulang, parang hindi ko alam kung ano yung status ng kapitbahay mo na nawala or na-expire. Kasi usually kahit magulang ka pa, basta naka-tourist visa ka dito or naka-super visa ka, hindi ka talaga allowed magtrabaho. At syempre wala naman sigurong anak na gustong makita yung magulang nila na almost senior citizen na nagtatrabaho. Baka gusto lang siguro nung parents na yung nung kapitbahay nyo na magtrabaho siya, or kung sino man yung rininggan mo ng kwento na gano'n. Baka may mga iba kasi dito na senior citizen na may nakikita talaga kami na nagtatrabaho. Kasi syempre pagdating mo dito, wala ka talagang kausap Kumbaga, yung mga anak mo nasa trabaho, uwi na yung gabi, magkikita-kita na lang kayo, gabi na, pagod na sila, pagod ka na rin, matutulog na yun, wala nang kwento-kwento, pahinga na. So yung mga magulang, syempre may inip yun Ngayon kung naka-status nila is PR din sila, o residency nila dito, mas pipiliin pa nila malibang sila. Yun nga, ang isa sa ginagawa nilang paglilibang sa sarili nila ay yung pagtatrabaho. Hindi yun necessarily na pinagtatrabaho ng mga anak. May part din doon na gusto ng magulang, ng lolo o lola, ng parents, ng immigrant na yun, na magtrabaho sila. Kaysa nga naman mabato at may stress lang sila sa loob ng bahay na sila lang may iwan at walang kausap. Baka ganun yung sitwasyon. At nabigyan lang ng ibang meaning kasi nga hindi ko alam kung sa paanong dahilan, pero parang hindi ganun yung sitwasyon dito. Hindi pinagtatrabaho ng mga immigrants na anak dito yung kanilang mga magulang. Tapos bakit nauospital? Ayun nga, in relation doon sa pagkainip ng magulang dito, kapag kasi yung magulang mo sanay sa maraming tao dyan sa Pilipinas, tapos dinala mo sila dito, tapos yung pagdating nila dito, yung 1-2 linggo, andun lang yung kasi yung excitement period After na nun, yung the rest of ng stay nila, medyo mag-i-start ng ma-homesick, mabato. So dahil nga syempre yung iba hindi agad ganun makapag-produce ng pamasahe nila pauwiin yung magulang nila, siguro iniisip ng magulang nila, nagdaramdam or kung ano man yung nakaapekto sa kalusugan nila, either stress or may underlying na talaga na sakit na hindi naman na-diagnose agad sa Pilipinas. Tapos siyempre pagdating dito nag-iba yung timpla ng katawan dahil nga din sa pabago-bago ng klima, tsaka yung sa sitwasyon na ginagalawan nila, baka doon na lang na-develop yung sakit. So yun lang yung aking explanation pagdating doon base sa naobserbahan ko dito. Last question mga guys, question number 5. Sir, may age limit po ba ang pagpunta dyan sa Canada? May age limit daw ba yung pagpunta dito sa Canada? To be honest, wala naman sa age yun or walang ideal age yung pagpunta mo dito. Idepende yan sa'yo. Kung gaano ka ready, kung gaano ka mature ang sarili mo, kung gaano ka committed na harapin yung pagbabago pagdating mo dito sa Canada. Set tayo ng example. Halimbawa, yung kung age mo is between 25 to 30, bachelor's degree ka, graduate ka sa Pilipinas, or lisensyado ka, pero hindi ka financially ready, hindi kita advise na pumunta dito sa Canada kasi syempre dito sobrang mahal talaga ang mga gastusin, mga bilihin, lalo na kung international student yung papasukin mo. Sobrang mahal ng mag-aral ngayon dito sa Canada. So kung hindi ka financially ready, hindi talaga kita, kagaya ng sinabi ko, hindi advisable na pumunta dito. Pero kung ang age mo naman is between nasa mid 35 to 40, 45, financially ready, pero hindi ka matured
enough, hindi ka committed na harapin yung pagbabago na dadatnan mo din dito, hindi pa rin kita i-advise na pumunta. Kailangan mo muna siguro tanungin yung sarili mo na hindi lang din basta kasi porket stable ka may financially nadadala mo dito, okay ang lahat, magiging okay ang buhay mo. Siguro oo, in terms of financial, pero paano yung emotion, yung stress na daratnan mo dito, mamaya hindi ka pala sanay na ganito lang yung trabaho or kung any lang yung trabaho mo, sorry sa word, pero yung any means na malayo doon o hindi inline doon sa kinalakihan mong trabaho, baka hindi ka ready tanggapin yun. So wala sa age mga guys, nasa pagiging commitment mo sa sarili mo. Parang kung matured ka na, mag-isip kung ready ka na sa pagbabago sa buhay mo pagdating mo dito, samahan mo pa ng financial okay ka, then yun yung perfect time na siguro pwede ka nang pumunta dito. Basta committed ka lang, committed ka sa sarili mo na kaya mong tanggapin lahat ng pwedeng mangyaring pagbabago or kaya mong mag back to zero pagdating dito sa Canada. So yun lang, yun yung masasabi ko. Any age, basta ready ka na, set mo yung sarili mo, welcome ka dito sa Canada. So ayun nga mga guys, yan yung 5 tanong na pinilter ko doon sa aming messenger, sa aming Facebook account ni Mrs. Doon nga sa mga followers namin na nagpadala nitong question na to, pasensya na at medyo inabot ng 2-3 araw bago ko masagot kasi mas pinili ko na dito na lang gawa ng content or dito ko sagutin sa YouTube para mag-benefit din yung mga ibang viewers at yung ibang subscribers natin na may almost similar na tanong. At ayun nga, nakakatuwa lang din isipin na kahit sa kabila ng mga pangit or hindi magandang balita, pagbabago na nangyayari dito sa Canada, especially sa mga international students, sa mga PR pathways, may mga hindi pa rin nawawalan ng hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na ituloy yung kanilang pangarap makarating dito sa Canada. At so ayun nga mga guys, hanggang dito na lang muna ulit ang ating vlog ngayong araw na to. At pwede na siguro pumasok sa loob at kami maghahaponan na ni Mrs. kasi medyo naamoy ko yung niluluto ng kapitbahay namin. Ano to taga Mexico. So alos yung pagkain ng Pilipino may similarity. Kaya dito siya nagluluto madalas kapag kahapon. Kaya naamoy ko yung niluluto niya kasi sa loob sobrang init, kaya yung siguro yung init nung niluluto niya nagsisirculate lang sa loob kaya nakakadagdag, kaya yun mas pinili niya dito magluto araw-araw sa labas. Minsan sa umaga kapag ka weekend naman, ganun yung ginagawa ko, especially kapag ang ulam namin kadalasan tuyo or daing, dito ako talaga nagluluto sa labas. Pero ayun, i-share ko lang mga guys kasi kung naaamoy nyo lang sarap ng pagkain niya. Paano nga guys, hanggang dito na lang muna. Sa susunod na lang uli natin vlog. God bless and see you to the next one.